Bye-bye, Sbin. Hi, this is Tech Dad and welcome to my channel. Hello again mga ka-tech dudes and tech dudettes. So welcome again to my channel. So ang channel nga pala natin is about pagkukumpani ng sasakyan katulad nito. And meron tayong mga aircon series kung gusto niyo yun para kung paano makakatipid sa aircon natin. And meron din tayong mga product reviews, mga nabibili natin online and nire-review natin, tinitignan natin kung okay pa rin ba siya. And yung lastly, meron tayong e-bike series, no? So, follow nyo lang yun para makita nyo kung ano yung mga update na meron na magaganap sa mga susunod na mga videos. Bali, kakabenta ko lang nung sasakyan natin, yung Honda City. So, finally, tapos na yung series natin about sa Honda City, yung mga PMS, yung preventive maintenance. And I think nagawa ko na halos lahat ng mga maintenance doon. Bukod na lang sa mga pang-ilalim and mga shock mounts, mga ganon. Pero I think okay na siya. Yung performance ng makina niya, okay naman. And mabilis naman yung takbo niya. Smooth naman yung shifting niya. And lahat naman ng mga sensors is napalitan natin or yung iba nalinis natin. EGR, yung mga intake manifold, yung mga ganon, fuel injector napalitan din natin, and yung mga gasket, intake air control valve, yung throttle body, and etc. no. So tapos na yung series natin doon kasi nabenta na nga natin yung sasakyan ko. And medyo nakakalungkot lang kasi syempre nag-spend tayo ng time doon na pinaganda natin, pinayos natin yung performance niya. Nabili kasi natin yun parang hindi siya maayos talaga, hindi siya matino, no? So nung nabili namin siya is about parang nagjo-jerking siya paminsan-minsan, and nagawa naman natin yun, no? Napalitan natin yung mga sensors, yung mga at kung ano-ano pa nga, no? Medyo nakakalungkot lang talaga kasi nga yun, napamahal na sa amin, napamahal na sa akin. And actually hindi ko talaga siya dapat ibebenta kasi nga nag-spend tayo ng time talaga sa kanya. So medyo nakakalungkot lang, pero ganun talaga, kailangan natin mag-upgrade or bumili ng mas okay na sasakyan para sa sitwasyon na meron tayo ngayon. Kasi yung sasakyan na yun, okay naman siya, kaya lang hanggang 5 passengers lang yung pwedeng maisakay, no? So hindi talaga kakasya yung family namin. And since na dumadami kami, maraming pwedeng sumakay, kailangan namin ng mas medyo malaki-laking sasakyan. And yun nga, kaya nga nabenta yung sasakyan na yun kasi nga yun yung purpose. Para magpalit ng mas malaki, mas marami may sasakay, and mas mataas. So sa mga naka-follow sa akin, sa mga naka-IDSI dyan, Honda City IDSI, salamat sa mga support nyo, and hopefully i-support nyo pa rin ako dito sa mga susunod na videos natin sa sasakyan na makukuha natin. And gatulad din dati, mamahalin din natin yung sasakyan na to, bibigyan natin siya ng time, and aayusin natin siya. Syempre hindi pa pwedeng second hand lang kasi yung mabibili namin, yung makukuha namin. And talagang syempre hindi naman 100% talaga na perfect yung magiging condition niya, ine-expect ko na yun. And lahat naman ng second hand cars na nabibili natin, meron talagang kahit papano may isang issue yan, may dalawang issue, tatlo, ganyan. And maayos natin yan na pag pinagtuunan natin talaga ng pansin, and pag diniagnose natin talaga kung ano yung mga magiging problema niya. Medyo sad nga lang talaga kasi kailangan natin siya i-let go, pero
excited na rin kasi may bago tayong mga i-upload na videos sa mga sa auto na makukuha natin. So abangan nyo yan. Tingnan na lang natin kung ano yung makukuha natin. And yun nga, continue to follow me, continue to support me sa mga journey na mangyayari dito sa makukuha nating sasakyan. Bali hindi lang talaga ako makamove on, no? Kasi ganun pala talaga yun, no? Kapag pag napamahal na sa yung sasakyan, ang hirap niya i-let go kahit kailangan na. Kasi yun nga, kailangan talaga kailangan mas mag-upgrade, magdagdag ng passengers, lalo pag maraming family members or mga kaibigan. And also, syempre, magagamit din ng mga kids ko to in the future pag meron na silang lisensya. Ayan. Actually, maganda talaga yun. Napaganda ko, nangihinayang ako kasi napaganda ko talaga yung performance yun. And lahat ng pwedeng ipagawa, ginawa ko, pinagawa ko, dindiagnose natin siya, and tumino siya kahit papaano, no? So sa sarili nating sikap, sa DIY lang natin. And of course sa mga videos na napapanood ko online, syempre doon lang din ako kumukuha halos ng mga info kung paano gawin yan, and mostly na nagagawa ko naman siya, and minsan may konting improvement lang, pero mostly talagang dun galing, no? So lahat ng mga nakikita nyong ginagawa ko is napapanood ko lang din halos sa mga vloggers na katulad ko. So salamat sa inyo, hindi ko na kayo ma-mention. Napakarami kasi ng videos na pinapanood ko para lang maayos yung sasakyan natin, na napakaraming information na dumagdag sa kaalaman natin. And yun nga, nakakatuwa lang kasi kapag sasakyan mo, inalagaan mo, inayos mo sa sarili mong paraan, nakaka-overwhelmed, and maganda sa pakiramdam kasi alam mong ikaw yung nag-ayos niyan, alam mong maayos yan, alam mo yung history, alam mo kung paano magkalikot, alam mo kung paano magtanggal, magbaklas. Ayun, no? Talagang mamimiss ko talaga yung sasakyan na yan. Yung si Spin, kasi ZPN Spin yung pinangalanan namin siya. Ayun, maraming naging adventures yung sasakyan na yun, maraming napuntahan, and hopefully yung sasakyan na makukuha namin ay marami rin mapuntahan, and maayos din natin talaga siya, no? Bali, yun lang, in-update ko lang kayo kasi medyo matagal-tagal akong hindi nakapag-upload, and medyo nawawalan kasi ako ng content, hindi ako gaano makapag-isip ng content, and medyo naging busy rin kahit paano. May sideline tayo kaya hindi tayo ganong tumututok sa vlog ngayon, no? So paminsan-minsan, pasulpot-sulpot, magkakaroon tayo ng mga videos, abangan nyo yan. Syempre, magiging mostly yan sa mga makukuha nating bagong sasakyan na iba-vlog natin in the next few weeks or months siguro. Ayun, so bali, thank you sa pag-support, thank you sa pag-guide, thank you sa mga napanood ko mga video, sa mga vloggers, salamat sa inyo, sa mga mechanics na mga nakausap ko. Sa lahat ng naging journey ng sasakyan na yon, hopefully maging blessed yung may-ari, yung bago nakabili. And sana magamit nila ng maayos, ihatid sila sa kanilang paroroonan ng safe and sound, and wag sana silang bigyan ng malaking problema ng sasakyan na yun, kasi alam naman natin na inayos naman natin siya kahit papano, nawala na may mga symptoms na dating nararanasan natin, mga problema dati. So ayun, sana maging blessed sa kanila yung sasakyan na yun, and I'm confident na maayos siya. Wag lang yung mga hindi natin nagawa, no? Kasi syempre hindi naman natin na alam yun. Possible na magkaroon uli ng problem, pero kung tatawag uli yung bago may-ari, may direct ko siya kung paano yung pwedeng gawin, kung ano yung mga napaayos ko, kung ano yung mga inayos ko, para may idea siya, may history siya kung ano yung mga ginalaw sa sasakyan. So ayun, salamat sa pagsuporta. Thank you for supporting Tech Daddy, and
hopefully you like this video. And sa mga next videos na gagawin natin. Bye-bye, So, Sven. ayan. Thank you and God bless.